So ganyan po, no? Kailangan natin malaman lahat. So nandiyan dyan na ba si Ronnie Dagal? Nandiyan dyan na ba si Brad Pitt? Dapat i-text mo, wala na yan eh. Text mo yun sa iba, wala yan. Hindi ka makakapag-text dyan. May wifi, sir. Ha? Naka-wifi. Naka-wifi. Ito si Marvin Agustin. Yung Marvin Agustin na artista, meron din akong Marvin Agustin dito. Si Marvin ano. So, is there anybody there, out there listening already to our show, no? Meron na ba nandiyan lahat na nasa ano natin? Meron na ba nag-live sa ano natin? Binabati ko pala si Engineer Monsolis na nakaupo ngayon bilang mechanical engineering reviewer, no, sa Philippine Regulatory Commission. So yan po. Meron tayong mga ibang topic, mga inaano sa akin, tinatanong sa akin before, no, is safety talk and again toolbox meeting. Yung how do we differentiate it? Safety talk is a talk regarding safety when you go to certain conventions, you go to certain near on YouTube. This is a safety talk. In FB Live, this is a safety talk. But when you have a toolbox meeting, you have an actual project. You have an actual work. You discuss there, hindi yung bawa gagawa ka ng maganda. Magpapalit ka po ng mga barbola doon sa banyo. Ano ba yung mga nandoon? Yung mga plumbing fixtures doon sa banyo. Papalitan mo eh, di ba? Papalitan mo. Ayusin mo. So, pag pinalitan mo na yan, anong hazard na nandoon? So, subukan ko lang ha. Pero, hindi naman subok. I would do it, okay? Sasabihin ko ngayon sa aking mga kasamahan sa industriya. Okay, we're gonna fix this urinal. We're gonna fix this gate valve here. We're gonna fix this. And we're going to change it because leaking. Papalitan po natin dahil umaapaw na, nagli-leak na, bumaba ang tubig. Ano kailangan natin? Guantes. Guantes pa rin. No? Kasi pag hinawakan po natin yung mga nasa banyo, ayaw po natin na yung mga kamay natin makahawak po ng mga mikrobyo, makahawak po ng mga ibang organisms, mga ibang mga germs, mga bacteria. So meron po tayong glove, no, na po pwede pong panangga. Anong klaseng glove naman? Kailangan yung glove na ginagamit natin pantubig. So kung pantubig yan, no, kung pantubig yan, kailangan natin sabihin ano ba yung pH range ng tubig. So kinukompute po yan. Na ano rin yan. Ano? Hindi lang basta sasabihin ng safety officer na pwede. Diba? Ngayon, alam din natin ano po ba yung mga existing hazard. Meron pong monkeypox or mpox. Pag sinabi mong mpox ngayon, how is it transmitted? Monkeypox is transmitted through contact. Bawa, nag-handshake tayo. Wala ho tayong guantes. Pwede ho tayong pwede tayong magkaroon ng sakit because of that contact. So kailangan natin may guantes tayo. O yung pipindutin natin yung flash doon. May flash doon, may flash button. Pag pindot po natin yung flash button na yon, so kung wala tayong guantes, nandoon doon, yung gumamit noon, may mpox, mahawa po tayo. Okay? At kung anong germs yan. At kailangan po natin ma-understand yung ating pong katawan, no, may mga butas-butas po yan dito. Yan, no? So bakit may butas-butas yan, Engineer Ferrer? Kasi po, yan lumalabas yung pawis. Meron pong mga layers yan. May epidermis, may dermis, meron. Then, papasok po yan doon. Hahalo po yan sa dugo natin. Pag nahalo po yan sa dugo natin, that would be a time na pwede na tayong mahawa. So, I am doing mostly ngayon on my own safety because medyo ano po tayo, tigil muna tayo because of
We would like to reach more. Sometimes there are about 1,000 people that are watching us now. So I would like also to greet Engineer Ray Lim with this famous waste water management thing, ano? Sa sino pa yung ating mga guests na naging guest nating before? Oh, nakikinig na ba natin ang isa sa mga guru, no? One of the gurus of dito nga sa mga engineering na nano natin and on safety. Engineer JP Batan, ano? Good afternoon. Smile and be safe. Yeah. We are discussing Engineer JP Batan tungkol dito sa mga nuclear energy. Ang nakikinig din sa atin si Engineer Gary Francisco, no? Isa sa mga magagaling na trainer yan, ano? At ang nakadiskubre ng 3-in-1 coffee, no, na kailangan natin, he should be given that recognition, acknowledgement that he has designed, he has thought about it, there are paperworks, as is evidence si William Magramo is kaklase to ni Ronnie Dagal siguro o nauna lang si Ronnie Dagal sa sa mga sa Mapua. At si Efred Domingo, nga pala nakasama natin din na dating engineering manager dyan sa Shell who has been in safety. Magandang hapon po. Ang ating pong topic is nuclear energy. Is it really? Sabi nga ni doon sa mga hazmat, how do we contain? Okay. Ang tanong ko ngayon kila Engineer Dagal, if you have a vessel, yung may vessel, no? How thick is your vessel? How thick? And what would be the bursting point of this vessel, no? May mga hose yan, di ba? Okay. Anong working pressure ng mga hose, yung mga pipeline? What is it working pressure? What is the tested pressure? Ano yan? O yung dumadaan doon. Saan? Anong test yun? Ano ba safety factor pagka nakasira? Yung po kasi, no? Sabi ko nga kanina, inihambing ko na let's say maglilinis kami ng banyo. Plumbing works. Okay. Nilinisin namin. Ano ba hazard sa banyo? Okay, pwede kaming matumba, nadulas, na ganon, tripe. Pero ngayon po, yung usong-uso yung MPAX. So, kailangan may guantes kami para hindi kami. At tapos namin din, tatanggalin namin, kakain kami, kailangan din po namin maghugas kami ng mga antibacterial soap. Ayan. At hindi lang yung ganon-ganon, maayos. At, nandito na po ang ating pinakamagaling, pinakamaayos na artista natin, scriptwriter, actor, comedian, world class, the only one, walang iba po kundi si Brad Pitt. Brad Pitt, magandang hapon sa'yo. Hey! Walang sound si Brad Pitt. Brad Pitt, may sound ka na ba? Nagkaway ka lang eh. Sound na si Brad Pitt. Brad Pitt, ito ang unang-una natin FB Live. Para more or less kasi, no, tinitignan natin. Naka-t-shirt na nga ako ng ito, yung nuclear energy is clean energy. Oo nga. Ako wala niyan. Ha? Ako wala niyan. Saan galing yan? Kay Congressman Marco Wangco. Wala ka nito. Mahina ako kay Kong. Dapat nung pumunta kami noon at saka nung nagturo ako ng sa may Lingayen yata nangako si congressman na magbibigay nito pa Nagbibigay siya ng 100 t-shirts na yan. So inaayos natin at tinitingnan nga natin, sabi nga natin, Brad Pitt, ang isang bansa natin. Kailan kaya? Kailan tayo Di, yan. Binigyan namin ng link si Congressman Coangco, binigyan din natin ng link si Ronnie Dagal, binigyan din natin ng link si Kat, no? Nakikinig sa atin ngayon yung mga nakikinig na sa atin, no? Sila JP Batan, mga industrial engineer, no, na nag-audit. Sabi ko nga, Brad, hindi basta-basta sasabihin na
Hindi pwede. Anong computation? Saan natin ba ilalagay yan? Saan ba puputok yun? Saan puputok? Di ba? Si Lord Sikier Maliga Muhammad, magandang hapon sa'yo. Saan puputok yun? Yung tangking mong yun, saan puputok? So, sabi ni Ronald Dagal, let's have another educational nuclear debate. Ang ano nga, Ronald Dagal, initial lang to. Tanong ko nga, yung mga tubo mong gagamitin doon sa loob ng nuclear facility mo, yung tubo, ano ba schedule niyan? Ano ba bursting pressure niyan? Saan bang pressure puputok yan? Yun ang bursting pressure nun. Anong schedule nun? Schedule 20, 40, 80, ano? Tested pressure niyan. So, Brad Pitt, hindi pa pumapasok yung iba, at nga pala ha, may message ka sa akin, Tuesday. Kasi yung mga kaklase ni Ronnie Dagal, si Engineer Rabino, hindi pa ako binabayaran eh. Ganun ba? Oo. Demanda natin. Meron bang kaso? Ang tagal na. 700,000 pesos, hindi pa binabayaran. Hoy, Engineer Ronnie, baka matulungan mo si Tajay, 700,000. Meron pa si RMG Logistics, 300,000. Kaya 1 million. Oo. Paano yung mga interest noon, yung mga inutang natin? Ginawa sino yan? Magbayad naman. Kaya pagka mag-isa lang ako ngayon, may mga binabayaran tayo sa studio. Meron tayong staff dito, si Marvin, si Christina, si Gisa, si Ethel. At ikaw din. So, by Tuesday, no, may susurpresahin na lang kita. So, sa mga nakikinig sa atin uli, no, nagpapa-shout out si Ethel Bonifacio, tanong ko, pwede bang matanong kayo magkano ang inyong kuryente ngayon? Kailangan natin, pag nagkaroon tayo ng nuclear energy, gano'n naman ang ibababa? Kasi kailangan ma-measure natin eh. Di ba? Tapos iyaano mo ngayon doon sa risk. Oo. Kaya nga hindi lang engineer ang kailangan natin, pati yung mga accountant. Lahat kasali diyan. Kasi Tajay, yung nuclear, usapin na yan, kasama lahat, political, economic, halo-halo. Kaya magulo. Halo-halo diba? Talaga, kaya magulo. Sabi, sumagot si Rod. Habang hinihintay natin yung nuclear na yan, kasi kailangan ng batas eh. So, muna tayo doon sa iba, tulad ng solar, wind, maximize natin. Brad Pitt, paano kung halimbawa nga, isang madilim at walang hangin na araw na day. May kulimlim eh. Nature yun eh. Nature yun. Hindi po pwede yung solar. Hindi, may baterya ka naman eh. Pagka may pag may araw, mag-imbak ka ng mag-imbak. May battery ka eh. Off-grid, yung mga off-grid. So may battery ka. Pag malakas, ganun talaga eh. Nature yun, hindi laging minsan cloudy, minsan matirik ang araw. So, ang importante, hindi laging ganun. Diba? Hindi rin lagi namang madilim. Tsaka ngayon, yung mga turbine, yung sa wind, siyempre nag-i-improve yung technology. Kahit mahinang hangin lang, nakaka-produce ng electricity. Kasi nag-i-improve eh. Okay. Yung mga wind turbine, no. Tignan mo sa
Sa bahay, pambahay. Tingnan mo, gaganda sa Europe, paganda. Pagalingan sila. Ang liliit lang. Yung mga vertical wind turbine, mas maganda pala yun eh, kaysa dun sa horizontal, yung pa ganun. Parang electric fan. Parang electric fan. Okay. Mas maganda pala yung vertical. So, kasi yung mga nauna eh, parang malaking electric fan, di ba? Horizontal, So yung horizontal nakahiga, di ba? Hindi. Vertical nakataas eh. Yes, ang horizontal, ng example, yung mga nasa Pililla, okay, yung nasa Ilocos, ayan ang mga horizontal. Okay. So, pero... Ngayon, yung vertical, yun yung mga una kasi. Ngayon, magiging vertical, yung... So, kaya lang, ang laking investment din yan eh. Kailangan mo ng lote ron para dyan sa mga windmill na yan. At hindi siya mura. Hindi. Kung pambahay lang, maliliit lang. Maliliit lang. Alright, okay. Maliliit lang, pero malakas kumarga. Better than solar. Ayun, so kasi, ikaw pala, meron ka ng mga kasama, tingnan nyo si Brad Pitt ha. He is now talking about wind energies, no? Na pwede niya siguro ikabit sa kanyang bahay na magkaroon siya ng wind turbine yan, at that wind turbine would now activate the alternator para makapag-produce ng kuryente sa bahay niya. Magkano naman ang cost niyan, mga ganyan na nare-research mo na eh? Meron ka bang idea magkano yung mga ganyan? Siguro mga pa-pressure rin ng ng mga panel. Yung mga solar panel. Kapresyo lang ng solar panel. Pero mas matrabaho pa yung solar panel kasi malalaki yun eh. Okay. Mabigat. Okay. Tapos ang laking place ang kailangan mo doon sa bubong, di ba? Lalagay ko sa bubong. Usually 500 watts lang isang panel eh. So kung gusto mong mataas, kunyari, 500 watts yun. Kung gusto mo ng 5 kilowatts, ilang panel kailangan mo? Ito problema. Kasi 500 watts ang isang panel. 500 watts, okay. Gusto mo ng system na 5 kilowatts. Ilang panel kailangan mo? 5 kilowatt. Di 500 divided mo by 5. Di 100. Tama 100 ba? 100 panels. 100 panels ang kailangan mo. Yung ngayong 5 kilowatt system mo, ilan ngayon ang appliances na applicable doon? Isang aircon? Kaya kukumpitin yan eh. Sabi nga natin, we measure. Yung isang aircon, ilang kilowatt yon? Ilang rep, ilang kilowatt yon? Isang computer, medyo 2 TV. Normally, 2 TV lagi ngayon eh. May sa sala, meron sa kwarto. So, lahat yung mga yun at yung mga ilaw-ilaw. Palagay natin. Tajay, palagay natin. Ang average mo 10,000. Okay. Okay? Electricity bill mo 10,000 pesos. Kilowatt. So, di-divide mo ng 500. Hindi. Divide mo ba ng 30 para per day? Ilang konsumo mo? 30 kilowatt. Hindi, 30 days. Kasi isang buwan yan eh. Isang buwan yung 10,000 eh. So, okay. Ilang kilowatts ka per day?
So yun nga, yung nga yung dinidecipher ko eh. Kaya nga, yung ano, kasi nagsimula ka, hindi ko alam yung figure eh, no? Yung figure mo, sabi mo, meron kang 10,000 kilowatt. Tama ba? Hindi. Mali? 10,000 pesos. Yung bill 10,000 pesos pala to. Oo, 10,000 pesos yung bill mo. 10,000 pesos for your electric consumption. Yan ang konsumo mo. So, anong relationship ng 10,000 pesos doon sa konsumo mo sa kuryente? Ilang kilowatt hour yung 10,000 pesos? I-divide mo nga sa 30 yung ano muna para ilang kilowatts ka per day. So, hindi ko na kukumpute yung akin. Titignan ko muna. So, ikaw ba na-compute mo na para maano kung ilan ang yung bahay mo, isang aircon, isang rep? Dalawang aircon. Normally, dalawa aircon. May mga anak tayo eh. Oo. So, isang TV, dalawang TV, dalawang aircon, dalawang rep. Pasok lahat yan sa 5 kilowatts. So, ayusin lang natin paano nga lahat natin makukumpit yan. Pero, assuming natin ganito para wala akong calculator dito eh. Pero, computer, ginagamit naman natin yung they usually, ang computation nila, KJ, sa gastos mo, kunyari, ngayon, yung 5 kilowatt, mga 200 to 300,000. 200 to 300. Para mag-install ka ng windmill, 200 to 300,000. Oo. Hindi ito yung matataas, Hindi ito yung matataas na gano'n. Mahal yun. Yung mga residential lang. Mga residential lang, ganyan. Mga 4 feet, 5 feet. Kung mag-install ka niyan, lagay na natin sa pinakamalaki, 300,000. So kung halimbawa, ang konsumo ko 10,000 a month, di ba? Sa tapos 30 days. Para madali lang na computation. Sa 30 days mo, ang mapoproduce mo 5 kilowatts. 5 kilowatt. Pero yung 5 kilowatt ilan ang ilan ang makukonsumo nun? Ilang yung 5 kilowatt, ilang appliances ang mapapatakbo nun? Hindi ako private. Lahat. Kaya niya na lahat? Lahat kaya niya. That is good. Maganda tong sinasabi mo, tong na-research mo. Kasi kung 5 kilowatts yan, bali 5,000 watts yan eh. Okay, diba? Ayun. Kilo 1,000. So 5,000 watts. 5,000 watts yan. Ang rep, mga yan eh, malakas yan eh, 400 or 500 watts yan eh. Diba? Per hour? Yung mga rice cooker. Maliliit lang yan. Hindi, malakas yan, rice cooker. Basta yung may pinapainit. Malakas yun. Yung mga airpot. Malakas yan. Yung toaster. Pero Brad Pitt, ang topic natin na ikaw ay isang advocate din, ang pinapaano mo nga, yung nag-show tayo nila 2 beses yun, 3 beses na yan tungkol kay Congressman Marco Wangco na kailangan na natin ang nuclear energy. Kasi ako hindi kasi nga, ang sabi ko, habang iniintay natin yan, kasi wala, pag-uusapan lang natin ulit na habang iniintay natin yan, mag-ano tayo ng ibang renewable.
Okay, now I understand. So you are now pushing for an alternative renewable energy solution, which you believe itong vertical powered wind turbines, no? Na obviously nalalamangan mo na vertical axis. Oo, vertical nalalamangan mo na ako na meron ka ng inside info yan. Kung magkano yan, ano. So, pinapanood meron ko bang lang yung nag-offer na sa yan? Karamihan kasi ngayon sa solar nakapokus eh. Kasi yes, correct. Mas mura. Okay. Mas mura ngayon. Bumagsak yung presyo. Kasi dumami supply. Okay. Dahil supply, dahil nagtitinda ng mga solar products. Okay. So, lumakas siya lalo sa mga probinsya. May mga madalas ang brownout sa Mindoro, sa ano. So, yung demand tumaas. Dumami ngayon ng ang nagsosolar. Tapos, mabilis ang yung ng technology. Mabilis. Pero obviously, may nag-offer na sa inyo yan. Brad Pitt, may nag-offer na sa inyo na yung bahay mo, lagyan ng wind-powered turbines at magkano wala pa. Okay. Wala pa. Andiyan na, meron tayong isa pang pumasok na si Ronnie Dagal. Oh. Hello. Ayan, Sir Engineer Ronnie. Ayan na si Engineer Ronnie. Oh. Parang kasama ko si Alice dyan. Good afternoon, Brad Pitt and Jay. Yes, sir. Welcome back. Thank you, Brad Pitt. And nasa kayo, sir? Sa mga nakikinig sa inyo, sa mga pro-nuclear, mga anti-nuclear, pro-renewable energy, advice mo na umattend sila ng debate kasi wala namang masama umattend para matuto. Kailan yan? Mahirap yung... Kailan yan? Ito, hindi, kayo mag-schedule nun. Di ba? Pwede rin tayo mag-schedule sa university kung gusto mo. Kasi may nanalo ngayon na di ba? Yung mga international competition ba yun? Pero dito ginanap sa Clark. Mayroong mga winner, may mga Saudi Arabia. Maganda to pag-usapan kasi debate? International show. Hindi ko aware doon. Nasa check mo. Anong topic? Nuclear, DOST, Department of Science and Technology. Pros and cons. Well, you can say pros and cons, pero ito, competition ng nuclear. Hindi ko alam kung ano mga tinanong, pero this is very interesting kasi mga bata pa yan. Kasi ang problema natin ngayon, yung mga matatanda ng engineer, mga seasoned engineers na tinatawag, hindi naman lumalabas eh. Pagka nag-approach ka ng debate, di ba, doon sa grupo natin na Bro J, Engineer J, hindi sila maka-attend eh. Ayun ang mahirap sa natin eh, dito sa mga engineers natin eh. Ang naghahanap nga, may nagpadala nga sa akin ang isang society ng mechanical engineers, isang organization. Naghahanap ang government na tutulong para sa alam mo, you have to discuss the advantages and disadvantages. Hindi makalabas eh. Wala eh. Ni isa. Tandaan nyo ha, ni isa. Ang lumalabas lang. Siyempre ako, dyan ako. Ni isa, wala na sumunod eh. Iyan ang nangyayari sa atin. Ngayon, pagka ikaw ay puro con o puro ka pro, you must have your science reason. Hindi yung what? I don't include politics. Masama. Ito yan, katulad niyan, pinos ko dyan, di ba?
saan mo ibabar yung iyong nuclear waste na hanggang ngayon ay walang solusyon? Di ba? Nasagot na sinagot na ni Kong Mark yan. Hindi. It's not Kong Mark to answer, but... Ay, ni Serkat ba? Hindi, si Kong Mark. May lalagyan. Either. I appreciate may sagot, pero hindi lahat. Hindi individual yan. Dapat yan ang mundo ang sasagot. Hindi masagot ng mundo eh. Yan ang sinasabi ko. At hindi naman yan como yung walang solusyon, hindi natin di-discuss. Discussin natin. Kasi it's been 70 years ago. Naalala ko eh. Wala. Naalala ko, kasi tinanong natin yan eh, di ba KJ? Yes. Yung nuclear waste, ano gagawin? Pwede ba, di ba tinanong pa nga, pwede ba yung gawing nuclear weapon or... Sagot siya, may container na ilalagay. Hindi. Okay, sasagutin ko na yung sagot nila. Isasagot ko na sa'yo, sasabihin ko na sa'yo. Yan, meron tinatawag na interim. Yun yung tinatawag na dry cask. Sige. Hindi, ako muna para maintindihan ng nakikinig. Sige. Meron yung tinatawag na interim cask, dry cask. Interim lang yun, hindi siya permanent. Kasi before this dry cask, meron tinatawag na cool pool. Hindi ba nag-usap tayo isang araw? Meron siyang water, parang swimming pool, pero ang nakalagay doon yung mga spent nuclear fuel. Yun, after 10 years, iaahon mo yon para hindi na siya mainit, pero radioactive pa rin siya. So, ang nakitang technique dyan, yung interim, is dry cask. Interim lang yon, hindi siya permanent. Ang permanent, yung sa Onkalo, sa Finland. Pero, alam mo kung magkano yon? That is $12 billion. $12 million. Kada ilang ba na yun? Wait. Hindi tayo nag-uusap ng million dito. Billion. So, $12 billion. Ano yun? Isang gamit lang yun? Hindi. Ano yun? Permanent waste repository. Pero wala pang nakakagaya niyan. At hindi pa rin nag-ooperate ngayon. At pagka ikaw ay magagawa niyan, matindi ang study niyan kasi katulad dito sa Pilipinas, archipelago tayo. Archipelago. Saka maglalagay niyan. Pag-aaralan mo yan. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, walang pag-aaral yung unang ginawang nuclear kasi dapat naka-include na yan doon. Dapat, kaya pag tinatanong kita, where will you bury the waste? Re-refer ka sa pag-aaral. Di pag tignan mo, yun lang tayo. Education ang purpose natin dito at saka science. Kasi sabi nga, kung dalhin sa Mars. Hindi mo pwedeng dalhin kahit saan yan. Hila-hila. Oo, hindi. Ganito yan. Isipin mo na lang kung bumagsak. Di ba? Isipin mo na lang kung failure yung... Yes. Yung nga, sabi natin, yung take-off mo, paano ang bawa nag-fail? Hindi ganun. Hindi, bakit? Andun talaga lagi. Yung ibang bansang meron yan, saan nila tinatapon ngayon yun? Yun ba yung talagang cost? Yun ang relative cost ngayon, ha? Yung Amerika, yung China, saan nila tinadala? Wala nga eh. Interim pa lang eh. Paano ka ngayon? Pilipinas. Ang isang dry cask is worth $2.5 million. Isa pa lang yun. Kaya nga tinatanong natin, pagka ikaw ay nagsimula noong 1986 hanggang ngayon 2024, ilang taon na yon? Di ba 38 years? Kung 38 years na tayo, how much is your nuclear waste right now? Bataan Nuclear Power Plant. Di ba binigay ko na sa inyo yan, yung computation, na-compute na tayo ng nakaraan. Almost 1,000 tons. And by now, you already have it on the dry cask. You will have it in a dry cask. At saka may tanong ako sa iyo, engineer. Ronnie.
Go ahead. Bakit kaya yung US merong more or less 100 nuclear power plant? Okay. Nasasagot na ako? Sige po, sir. Okay. Kahit na sabihin mo na 100 sila, iisa lang sila sa mga 32 countries or 31 na lang ngayon na meron sa mundo. Kasi di ba nung nakaraan, kung nasabi ko na sa'yo, it started in 1943, tapos 45 meron siya na nuclear, and that time buhay pa yung matatalinong tao. Sina Einstein, sina Glenn Seaborg, si Enrico Fermi, di ba? Si Oppenheimer. Pero during that time, hanggang sa namatay sila, wala namang hindi na solve yung waste eh. So, bakit sila mayroong 100? Ilang bang bansa ang meron? 31. Ilan ang bansa sa mundo? 200. That constitutes only 15% since 1954. Hindi. Di ba? Hindi naman yun. Ang tanong ko, bakit sila merong 100? Hindi yung konti lang na. Hindi, kasi nauna sila. Tingin po, bakit sila merong 100 na? Hindi, pababa na yun. Pababa na yun, 100. At wala rin silang nuclear waste. Hindi yung pwede mong kukopyahin ng Amerika. America is 10 million square kilometers. Ikaw dito sa Pilipinas, ilan? Archipelago ka pa ha? Sila 10 million square kilometers. Go ahead. Konti lang pagawa natin. Hindi tayo papagawa ng 100. Yung pangangailangan lang natin. So, kasi maliliit na ngayon daw yung mga nuclear power. Di ba napagawa ka na noong 1986? Kasi, yung Bataan, gawin na lang nating yung tawag dito, museum. Tapos, kasi bago na yung technology ngayon, mas maliliit. Laging ganun eh, di ba? Malaki. So, ganun na lang yun, pababayaran lang yun, yung Bataan, wala na yun. Wala na. Maliliit na ngayon, bago na yung technology. So, yun. Hindi. Sige. Ano ba pag-usapan natin? Yung small modular reactor? Yes, yan. Yan na yung mga ginagamit. Pag-usapan na natin ngayon bago tayo matapos ng program. Okay? Sige. Sige. Yan na yung maliliit. Maganda yan. Pabor ka, di ba? Pabor. Sige. Yes. Saan mo ilalagay yung SMR? Saan mo ilalagay? Sige, sagutin natin. Usap tayo. Saan mo ilalagay? Ano yung SMR? Yung yung maliit, small modular reactor. Saan mo ilalagay yun? Sa remote pwede rin sa barko. Pwede kasi laki lang ng parang yung description ni Kong Mark, parang kasya sa isang Hindi, walang problema yung kahit kasya sa maliit na bag, kahit na maliit na, di ba? Ang tanong doon nga sa'yo is, saan mo ba gagamitin? Di ba sa remote area? Kung saan pwede, sa rural or sa kaya nga. urban. Sige, yan sagot. Ang tanong sa'yo ngayon, sa kukuha ng tubig? Tubig? Sige, diretso tayo, bilisan natin, baka matapos ang oras natin. Di ba, archipelago tayo, isang Maraming tubig, ilalagay mo sa isang location na pagka-remote, pagka-layo-layo, tama ba? Di ba, ganun yun? Yun ang idea niya. Water is all over, so... Kasi muna hindi, sumagot, diretso muna tayo sa mga simplihang sagot. Kasi kukuha ka saan? Sa dagat. Di ang layo mo sa dagat, di ba? Tapos, magkakaroon ka ng discharge. Dapat naintindihan mo kasi, hindi, mawalang galang na kasi dapat naintindihan mo ang sistema na mag-ooperate. Kailangan mo ng tubig. Hindi kasi ilang basihan ko eh. Oo nga kung kapraso lang, Sir Ronnie. Yun lang kasi basihan ko eh. Itong mga Amerikano, hindi naman sira ulo to para magpatayo ng 100 Kaya mayaman sila eh dahil dyan. Mababa yung nila. Sandali lang. Sandali muna, isa-isa. Ako muna. Namumblema. Sige, go ahead. Ako, yun lang basihan ko. So, wala akong alam sa technical. Di naman ako engineer. So, yun lang basihan ko. Yung mga yung common sense. Okay. Ito na yung sagot doon. Ang Amerika kamo ang dami. Ngayon nga namumblema sila kung saan nila itatapon ang nuclear waste.
Problema nila baka sobra masyado yung ginawa nila. Anyway. Kahit ikaw nag-iisa, kahit ikaw isa lang, mamumblema ka rin. Katulad ng Bataan, di ba sinabi ko nga sa iyo, since 1986 so nag-ooperate yun. Ngayon is 2024, that is 38 years. Saan mo itatapon yung waste? Saan mo itatapon yung waste? Tanungin natin yung sa Amerika. Tanungin natin sila lahat. Sa Amerika? Lahat ng merong we learn from them. Lahat ng may nuclear power plant. Pag-aralan natin, we learn from them. Ayun nga, natuto nga tayo na wala silang tapunan walang basurahan. Paano ka ngayon sa Pilipinas? Di ba? Tapos, ano pa ang sasabi natin? Kung nuclear, 31 na bansa lang ang nagtayo since 1954. Hindi umakyat 15% lang yun O sa ASEAN nga, sabi ko, huwag ka na muna lumayo. Dito na lang sa ASEAN. Malaysia, Singapore, Thailand, Brunei, Laos, Myanmar, Indonesia, Cambodia. Kasi nga, kinokontrol yan kasi baka gamitin sa warfare, gawing nuclear weapon. Yun ang kinakatakot. Hindi, walang may technology noon, mahirap yun. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun, Brad Pitt. Sinasabi ko na sa inyo, kailangan mo ng enrichment plant dyan. At kung sinasabi ng mga iba at walang teka muna, tapusin mo muna. Ano yung walang ganun? Walang nuclear weapon? Hindi. Walang nuclear weapon? Ano sinasabi mo? Wala. Ito na yun. Ito yung sasabihin ko sa iyo. Walang enrichment plant dito. Gagawa ka pa. Kahit saan, kahit dito sa ASEAN, gagawa ka. Walang gagawa ng ganun. At saka wala nga nuclear waste disposal Kaya nga sinasabi ko sa iyo na it cannot be. At kasi nawala sa isip yung sabihin ko hindi ka nga wala nga nag-uusap ng nuclear dito sa ASEAN Tayo lang Ba't ikaw? Ay, yung mga ASEAN. At saka sino ko control? Gustong-gusto nga nila ang US, ang Russia gusto nila magbenta. Nakabenta sila ngayon hindi naman ngayon pero at still at this point in time sa India. India swerte. Pero tayo dito sa Pilipinas, pag i-assess mo ang risk, ang kukunin mo yung worst, hindi yung everyday konti lang naman ang radiation. Hindi na pinag-uusapan natin When it comes to accidents, when it comes to assessing the risk, yung worst case scenario. Pag sumabog siya, saan pupunta yung waste? Sabi nga nila, di ba? Bago daw ngayon yung technology, meron daw tatawag na containment building. Hindi mo ba naiisip pagka ang na-contain mo yung radioactive materials doon, hanggang kailan yon? Hanggang kailan yon? Walang makasagot niyan. Sino papasok sa loob? Sino papasok sa loob? Alam mo ba kung gaano kabigat ng reading ng radioactive materials doon? That is 300 sievert. 2 sievert lang, patay na tao 1 sievert nga may paglalagyan ka 300 yun So this is what we're... At saka yung mga minerals sa ilalim, di ba minsan igines ni Bro J, yung isang doktor na nuclear daw siya. Tuwan-tuwa siya dahil pag tinira ng nuclear weapon ang containment building, pupunta daw yun sa ilalim. Kita mo, hindi mo man lang naisip yung mga nuclear, yung mga minerals sa ilalim at gaano katagal yon. Ako alam kung gaano katagal, syempre. Minimum 3,000 years, maximum 20,000 years. Saan mo ititira yung mga tao? Isipin, nakakontain doon, pupunta sa iyong mga ibang bansa para mag-tour. So, Ronnie, ako naman, more or less, Brad Pitt, ako naman. So, in every problem, there is always a solution. There is always an exception to the rule. So, kasi, can it not be solved engineering, administratively, substitution, mga ganon. Binanggit mo yung process Di ba, ikaw, as a mechanical engineer, you have a pipeline, di ba? Nag-overpressure. Ang sagot, kailangan mo ng relief valve. Ngayon, yung nuclear waste mo, is there no other alternative that could be done? Sasagot na ako. Is there no other alternative? You as could we now, yan sila Brad Pitt na more or less na on pro-nuclear, there is no more solution? Ganun ba? Wala. Walang solusyon. Science has no answer for the nuclear waste management. Wala. Kung gusto mo, check mo ko sa internet.
O kaya, kumausap ka ng mga doktor na graduate ng nuclear sa Amerika. There's no... What about the 31 countries you were mentioning earlier? How are they surviving right now? O yun, inintay nila magkaroon ng solusyon. Wala. Sinabi ko nga sa'yo, intindihin niyo yung sinasabi ko. Nilalagay ang nuclear waste or spent nuclear fuel sa pool, sa tubig. Pagkatapos sa tubig, 10 years doon, 10 taon. Tagalog tayo, 10 taon. Pagkatapos sa 10 taon, iaahon mo. Kapag ka iniahon mo, kailangan meron ka ng dry cask, which is $2.5 million ang isa. Okay? Ayun na lang siguro. If we would go around that line na sinasabi mo, since you have been studying about this, yung ikaw naman, let's say, nasa oil nga, yung binabagit kanina ni Brad Pitt na may extensive research naman siya. What about now the wind, the renewables? Anong na pwede nating ipalit sa fossil fuel, yung mga black oil and coal? Yung bang si Brad Pitt, meron siyang binigay kanina na yung kanyang solar. No, not solar. Remember, windmill. Okay. Turbine. Okay. Wala mo problema diyan eh. Wind turbines, we have geothermal, we have solar, we have geothermal. Ang geothermal ang the best, lalo na dito sa Pilipinas. Kasi we have, how many volcanoes do we have in the Philippines? We have 300. We have active 50 or 25 active volcanoes. Yun dapat geothermal. So yun ang alternative mo is a geothermal power plant like the one in Tiwi, the one in Ormoc, the one in Laguna na mag-increase. Okay. I get your point. So we have already nuclear geothermal power. All we need is to enhance that, build again new geothermal plant. Or hydro. Marami tayong vulkan eh. Hydro. Pwede rin. Kasi wala pang ngayon, new source of energy aside from the black monster, which is the oil and gas. Go ahead. Alam mo, ang bala ko dito, tayo, before December, meron tayo sa isang sinihan. Kasi kami ni Brad Pitt, tayong tatlo. Senior citizen na tayong tatlo eh. Si Ronnie, 1980 graduate yata to. Si Brad Pitt, siguro to si Brad Pitt, 1990. Joke lang. Kaya dadan din natin. Tayong tatlo, senior na tayo eh. As senior citizen. 59 ba lang ako? 59. Kami ni Ronnie, mga 65. Yan, siguro. Ronnie, are you 65 years old? Hindi, yung address ko, yung sikreto yung address natin eh. Address ba tinatanong mo? Yeah, nagkatawa na rin. Kasi we were thinking about sa mga listeners natin, All About Safety wants to do a sponsorship, not only on nuclear power, but the other energies. Pero yung sinasabi nga ni Ronnie, not on mere emotion, but on computation. Katulad ko, I am formerly working with sa isang LPG company. Ang sabi doon, yung LPG pipeline kailangan Schedule 80 kasi ganito yung working pressure. Ganito. Kinumpute. Yung gusto ko nga, yung mga bagong graduate na inenero, makakompute natin. And then, nandiyan dyan naman si Brad Pitt, mabigyan din natin ng entertainment side yon. On one show, one day, o convention, that there will be a convention for Mapua engineers, Adamson engineers, FEU, UE, ganyan. Hindi naman lahat yan pupunta but it will now enhance paano natin matutulungan ang bansa natin. Yun ang aking idea. At siguro marami naman nakikinig dyan sa atin ngayon na pwede natin maging sponsor. Si Alexander Mercado watching from San Francisco, California. Meron tong mga TESDA schools eh. Sila, di ba? Tingnan natin paano tayo magka-sponsor and then magka-open forum tayo at magkaroon tayo ng position paper. Submit natin yan sa gobyerno. Ano sa tingin mo, Ronnie at
Brother Isko o Brother Brad Pitt? Ang ganda yan, maganda. Sige, go ahead. Ano, kasi okay naman yung iniisip mo kasi nga yan din ang iniisip ng DOST ngayon kaya nagkaroon sila ng international competition on nuclear. Maganda yan pag-usapan. Ang problema lang nga natin, yung mga engineers walang alam. Ino-offer ko nga yung training ko eh. Ang estudyante ko, kita mo, ang gagaling nila pag sumagot sila about nuclear. Pati nuclear weapon, pati nuclear medicine, kasama natin yon. Dapat pag-aralan mo yan. At tulad nung nakaraan, binigay ko sa iyo, sinishare ko palagi, pati doon sa upper chamber, pinag-uusapan. Ni walang alam sa nuclear medicine, walang alam sa nuclear weapon, wala rin alam sa nuclear power plant. Bakit? Kaya dapat, yan, katulad natin, maganda itong program mo, nalalaman kung sinong may alam. Yun ang iimbitahin mo. Di walang pang kontra eh, puro ka ayon ng ayon eh. Ayon ka ng ayon sa mga nuclear, wala namang alam. Kasi go ahead. Ako, yung gipit, kakapit. Sabi ko nga, di ba, more or less, we needed sponsors, we needed everything. Hindi na, kay Brad Pitt, talagang nagpapasalamat din ako at sa'yo, no? Na nandito ngayon tayo sa FB Live, no? Tingnan natin kasi we are senior citizens. Anong gagawin? Gagawin na bang titig si 50 mil yung electric bill natin? Gagawin paano pag umabot na 100,000 yan? Yung bigas nga dati, yung when I was young, yung bigas na yan, 1 peso per kilo yata, 2 pesos per kilo. Imagine 50 pesos na per kilo. Kung hindi natin mabibigyan ng solusyon. Mga inero tayo eh. We compute, sabi nga natin. Ako sa crane, di ba? O, hindi kayang buhatin. Ano ba yung safety factor? Kung sinabi mo, saan ba natin itatapon? Hindi ko alam. But there will be a solution for everybody. And this might be the turning point of ONG oil and gas classes mo. This would also be a turning point sa amin ni Brad Pitt na we could contribute. Tama ba ako, Brad Pitt? Correct. In our own little way. Kung gusto nyo, umaten kayo sa nuclear ko. Maganda yung magkaroon ng mga debates na debates, hindi yung nagsisigawan. Reasons ang sagot. Tama. Debate. And tama. May evidence and systematic and science-based lagi. Always science-based. Yes. Hindi pwedeng out ang yun lagi dapat para may batayan. Hindi. Ayun nga eh. Kaya para ikaw magkaroon ng science-based, umattend ka ng course ko kasi dito puro science-based. Hindi pwede dito ang personal opinion. Paano ba yan? Sir Ronnie, may ba yan? Bayad pa yung nga? Paano yan? Kunti lang, kaya mo. Isang ticket lang yata sa'yo eh. Ang nuclear is only 6,000. One day lang, magaling ka na. Di ba yung nakaraan ng estudyante ko, yung puro mga military officers from ASEAN? Oo. Di ba? Oo, yung military officers. Hindi ko babanggitin yung mga basta sila umattend para malaman ang hazards of weapons of mass destruction. Importante kasi malaman mo. Nagbayad sila, Ronnie, ng 6,000 per head. Ganun ba? Mga foreigner. Ganito yon. Kailangan, alam mo ang oil and gas, alam mo ang nuclear, alam mo ang LNG. Mag-enroll kayo. Yung mga nakikinig, mga rami dyan, engineers. Tatapatin ko kayo. Wala silang alam sa nuclear, wala rin alam sa oil and gas. Pero, ayaw nila i-train ang mga tao nila. Alam mo kung bakit? Nahihiya sila kasi sila mismo walang alam. Pero yung mga members nila, gustong-gustong matuto ng oil and gas at saka nuclear. Yung mga nakikinig ha. Paano ba yan? Umattend kayo habang nandito pa ako. Dadating ang araw, sabi mo nga, senior, walang magmamana eh. Hanggang ngayon, wala eh. Kasi in order for you to learn the oil and gas, you must be able to go to the GOSP, the gas oil separation plant. You must be able to go to the LNG plant or LNG processing plant. You have to have a years of experience. Ang problema, alam mo, yung mga kasama natin, ito sa tapatin ko na kayo. Nagtrabaho sa Middle East, 30 taon. Ni isang process, walang alam. Pero yung estudyante ko, sa isang araw, 5 araw,
alam agad. O, paano ba yung proseso dyan? Kung may nakikinig na gustong umaten. Sa oil and gas. Yung online, how do... Online lang, online. Pati sa abroad, nakaka-attend sila. Hindi, paano mag-a-apply sila? Pag mag-a-apply ka, kahit saan, knowledge ang kailangan mo. Knowledge is power. Lalo pa ngayon, gender equality. Pagka gender equality, ibig sabihin yan, ang difference is knowledge. Gets? Ang difference ng gender equality is knowledge. Hindi ka pwedeng kukunin dahil babae ka o dahil lalaki ka. It's because of the knowledge that you have. Kung hindi ka nag-enroll niyan, you will never learn. Etong mga kasama ko, I have so many nuclear groups, hindi lang doon sa atin sa nuclear. Ni isa walang alam sa nuclear. Ni isa walang alam sa oil and gas. Pero, nagtuturo sila. At yung mga members nila, tinuturuan nila, ang gustong mag-enroll dyan? Ang tinuturo nila, ibang topic, hindi pang engineer. Mahihiya ka nga eh. Bakit? Pang tubero. Alam mo yung tubero? Tubero? Hindi ko iniisip lang tubero. Hello. Hindi ko iniisip lang tubero. Pero kung ikaw ay engineer at ikaw magiging tubero, kahiya-hiya. Pero ikaw ay tubero, mechanical engineer ka, napakaganda. Tama? Plumbing kaya tingnan mo, ano ang proof ng aking sinasabi? Ni isa sa kanila, walang maka-join sa nuclear oil and gas educational debate. Pero grabe magturo, akala mo nakakahiya nga katulad niyan yung mga minsan nga meron ka bang meron kang online courses or Ronnie? Online courses tayo, puro Zoom. Wala na tayong face to face, puro online na ako. Kaya makaka-attend kayo kung gusto nyo. Katulad niyan, puro face to face ka? Wala nang face to face, delikado ngayon. Puro Zoom ako. Tingnan mo na lang, bro, Jay, pakinggan mo ako. Yung deuterium pagkatagal-tagal na, hindi pa alam. Yung air as refrigerant, ni isang engineer, walang makadebunk. Tapos yung nakaraan, tatanda mo, ang sabi, yung hydrogen daw from enzyme can power your battery. Nakakahiya. Tapos binibigyan mo ng award. At nakakatapagtaka nito. Walang isang nakakadiskubre. Umattend ka ng course ko, malalaman mo. As per science, ha? Yeah, I am planning to really attend one of your courses. Umattend ka ng course, murang-mura na nga eh. Kasi ang oil and gas, napapupunta ka sa... gawin na lang akong scholar ni William Magramo. Timo ha, pagka ikay a-attend na sa ibang bansa, hindi mo maintindihan ang English nila. At nahihiya ka pa rin magtanong. Sa akin, magtanong ka ng English, Tagalog. Hanggang sa maintindihan mo. Ito, ang problema ngayon, yung matatandang engineer, sabi mo yung senior, nahihiya umattend eh. Bakit? Tumanda, walang alam. Yan, dinidiretso na kita. Yung mga nagtrabaho doon sa nuclear power plant, sa Bataan. Wala rin alam eh. Hindi rin alam yung hazards, hindi rin alam yung puro lang oo ng oo, mura. Hindi yun. Kung yan ay mura, which is sabihin natin totoo, bakit yung ASEAN walang papatayo? Ikaw lang at walang gumaya. Sabi ko nga sa iyo, science is the answer. Okay. To answer, Engineer Ronnie, we are 58 minutes and 27 seconds and counting. For parting words, dahil alam mo naman, 1 hour lang yung show natin. Siguro tapos buti nga, nakapasok sige, ako eh. The floor is yours, Engineer Ronnie Dagal. Ina-announce ko lahat ng mga engineers, either professional, huwag kayong mahiya. Kasi this is a time to learn now. Otherwise, you will suffer embarrassment. Yan sabi ko na sa inyo. Total embarrassment. Biro mo, ikaw, pumasak ng pagkadami-dami, ilang course mo, multiple, board top notcher, tapos tinatanong ka about deuterium, hindi mo alam. Tinatanong ka about air as refrigerant, hindi mo alam. Hydrogen, ang turing mo, natural gas. Tapos hydrogen from enzyme, binabati mo, congratulate mo. Tapos yung sa Lanao, yung Ligwasan Mars. Tapos yung sa South Cotabato, hindi mo alam kay debunk eh. Sasandali lang yan, sir, sa O3G, HSE. And we are the only one okay. So 59 seconds na, 59 minutes na tayo. So Brad Pitt, parting words, Brad Pitt. Tapos i-wrap up na natin. May isang oras na tayo. Sana maayos natin yung debate na yan. Para sa lahat. Para educational. Alright. Thank you, Sir Ronnie. Salamat din sa inyo. More power. See you next week. See you next week. Okay, see you again on the same channel next week. As again, to the sponsors, we will be talking again. We're planning to have
a major symposium or forum on nuclear energy in the coming months. We're looking for sponsors. We're calling on Mapua University, Adamson University, LaSalle, and other institutions like Unilever, Procter & Gamble, Filipina Shell, Caltex Corporation, that this is the country need, the finest brains, the good engineers, the good technicians, the scientists we have, and the Filipino citizenry, yung mga world-class comedian natin, si Brad Pitt. So, this is Jay Pera saying, smile and be safe. Salamat po. Maraming salamat po. Thank you very much, sir. Okay. Thank you. See you soon. Bye-bye. Bye-bye.